Madilim na gabi sa lungsod ng mga aswang episode 4. Ang itim na aklat mga ka-amazing. Dumidilim na nang dumidilim ang ating kwento. Sa bawat gabi na lumilipas, mas maraming katawan ang nawawala. Mas maraming dugo ang dumadaloy sa lansangan ng San Bartolome. Ngunit ngayong gabi, isang sinaunang lihim ang mabubunyag. Isang lihim na maaaring ang tanging pag-asa upang labanan ang mga aswang. Handa na ba kayo? Samahan ninyo ako sa susunod na kabanata ng ating kwento. Ang lihim ni Ka-Efren. Nang makatakas si Inspektor Gabriel de Castro mula sa aswang na sumalakay sa kanya, agad siyang dinala ni Ka-Efren, ang matandang albularyo, sa isang lihim na taguan. Ito ay isang lumang kubo sa gitna ng kagubatan, malayo sa mansyon ng pamilya Villanueva. Habang ginagamot ang kanyang sugat gamit ang pinatuyong dahon at langis ng niyog, napansin ni Gabriel ang isang matandang libro sa mesa ni Ka-Efren. Makinis ang itim nitong pabalat, may mga kakaibang ukit ng animoy mga mata at anino ng mga halimaw. "Ano to?" tanong ni Gabriel habang dahan-dahang inaabot ang libro. Mabilis itong inagaw ni Ka-Efren. "Huwag mong hahawakan kung hindi mo pa naiintindihan ang kapangyarihan nito," sigaw ng matanda. Nagulat si Gabriel sa tindi ng reaksyon ng albularyo. "Ano ba talaga yan?" Napabuntong hininga si Ka-Efren sa kadahan-dahang binuksan ang libro. Ito ang itim na aklat, ang aklat ng mga sinaunang anting-anting, sumpa at orasyon laban sa mga halimaw. Ang tanging sandata na kayang pumatay sa isang aswang. Nang tuluyan, nagpanting ang tainga ni Gabriel. "Bakit hindi mo ito ginamit noon pa? Maraming nang namatay, Ka-Efren." Tumingin ng matalim ang matanda. "Hindi ito basta-basta ginagamit. Ang sino mang gumamit ng kapangyarihan ng itim na aklat ay maaaring hindi na makabalik sa pagiging isang normal na tao." Nanlamig si Gabriel. "Ibig mong sabihin, kung gusto mong talunin ang mga aswang, dapat mong tanggapin na hindi mo na magiging normal ang buhay mo." Ang pag-atake sa simbahan. Habang pinag-aaralan ni Gabriel at Ka-Efren ang itim na aklat, isang malagim na pangyayari ang naganap sa loob ng simbahan ng San Bartolome. Si Father Damian, na matagal nang nagdududa sa pamilya Villanueva, ay nakatanggap ng isang lihim na sulat. May isang saksi na nais magbigay ng impormasyon tungkol sa mga aswang. Pinapunta siya sa loob ng simbahan, sa may lumang altar. Tahimik ang paligid. Napapalibutan lamang siya ng liwanag ng kandila at bumabalot sa loob ng simbahan ang malakas na amoy ng insenso. "Nandito ako!" bulong ng isang boses mula sa likuran. Lumingon si Father Damian. May isang lalaki sa anino, payat, duguan ang kanyang damit, nanginginig ang kanyang katawan. "Padre, ako si Joaquin, dating katulong ng pamilya Villanueva." Lumingon-lingon si Joaquin, tila natatakot na may makakita sa kanya. "Padre, hindi niyo alam kung gaano kalalim ang kasunduan ng pamilya Villanueva. Hindi lang sila basta mga tagapag-alaga ng mga aswang. Sila mismo ay..." Shhh! Naputol ang kanyang sinasabi nang biglang bumukas ang mga pinto ng simbahan. Pumasok ang tatlong nilalang. Mahahaba ang kanilang mga kuko, ang kanilang mga matay pulang-pula, at ang kanilang mga balat ay nangingitim na tila bangkay na muling nabuhay. "Tik-tik-tik!" Napaatras si Father Damian. Kinuha niya ang kanyang bote ng banal na tubig at iniwasan ang pag-atake ng mga halimaw. Ngunit huli na si Joaquin. Isang aswang ang lumundag at kinagat ang kanyang leeg. Sinipsip ang kanyang dugo hanggang sa wala nang natira. "Hindi!" sigaw ni Father Damian. Mabilis niyang itinapon ang banal na tubig sa mga nilalang. Agad silang nagsigawan sa sakit, parang sinusunog ang kanilang balat. Ginamit ni Father Damian ang pagkakataon upang tumakas. Tumakbo siya palabas ng simbahan. Habol ang kanyang hininga. Isa lang ang sigurado, lalong lumalakas ang mga aswang. Ang huling babala. Samantala,
Sa loob ng kagubatan, matapos basahin ni Gabriel ang itim na aklat, isang babala ang iniwan sa kanya ni Ka-Efren. Gabriel, kung gagamitin mo ang kaalaman sa aklat na ito, dapat mong tandaan, hindi ka na basta isang investigador. Magiging tagapagmana ka ng sumpa ng ating mga ninuno. At sa oras na pumasok ka sa laban na ito, hindi mo na maaaring talikuran ang digmaan. Napatingin si Gabriel sa lumang pahina ng aklat. Nakasaad doon ang isang sinaunang dasal. Isang dasal na kayang pumatay sa isang aswang, gamit lamang ang kapangyarihan ng salita. Papatayin ko silang lahat, bulong ni Gabriel, habang mahigpit na hawak ang libro. Ang digmaan laban sa mga halimaw ay magsisimula na. Itutuloy. Mga ka-amazing, lumalapit na tayo sa matinding sagupaan. Ano ang gagawin ni Gabriel sa natutunan niya mula sa itim na aklat at paano niya haharapin ang lumalakas na mga aswang sa San Bartolome? Abangan ang episode 5. Ang pagtatagpo ng itim at pula, kung saan haharapin ni Gabriel ang pinuno ng mga aswang at maaaring malaman ang pinakamalalim na lihim ng kanilang lahi. Huwag kayong mawawala, mga ka-amazing.